Hi guys! Welcome back to our vlog. So ngayong araw na to guys ay first time naming magsolo ni Baby Pogi sa aming bagong bahay. Dahil back to work na naman si Mister. Parang dating gawin na naman tulad nung nasa Pilipinas pa kami. Ang kinaibahan nga lang, wala si Atikana. By the way guys, nung pumasok nga pala si Mister, gumising na rin ako para tulungan siya mag-prepare. And dahil maaga siyang pumapasok sa work, bumabalik ako ng tulog ulit. So ayun na nga, pagkagising namin ni Baby Pogi, nagmumug lang kami, uminom ng tubig. Tapos nag-prepare na ako agad ng breakfast namin. Pero hindi ito yung breakfast namin guys. Actually, ito yung for dinner namin. Gusto ko lang din talaga siya i-marinate ng mas maaga para kumapit talaga yung lasa. Kung makikita nyo guys, hindi frozen yung ginamit kong pork. Kasi itong pork na to is may expiration date. Kung hanggang kailan mo lang siya pwede ilabas ng freezer. Sobrang handy sa akin ng mga pre-pack nila dito kasi hindi ka na mag-iisip kung kailan mo i-defrost yung mga meat mo. And alam nyo ba guys, dito sa Netherlands hindi uso ang heavy meal sa lunch. Kaya kapag kumakain kami ng kanin sa lunch, especially ako ha, lalo na nung doon pa kami nakatira sa mama ng mister ko, for them parang it's too much. Kasi ang lunch nila dito, it's either kain ka ng tinapay or soup, ganun lang. Tapos pinaka-heavy meal talaga nila is yung dinner time. So after ko mag-marinate guys, pinaliguan ko na si Baby Pogi. And syempre, binihisan ko na rin siya. Alam nyo ba guys, share ko lang din. Dito sa Netherlands, kailangan ko maglaba every other day. Kung nasa Pilipinas pa kami, twice a week or minsan once a week nga lang. Kailangan mo agad maglaba or else tatambak ang labahin mo dyan dahil doble-doble lang naman yung suot mong damit. Kasi syempre, malamig. Lalo na si Baby Pogi, laging dapat dalawa damit niyan. Or patong-patong. Yung kahit may heater na hindi pa rin ako sigurado kung nilalamig ba siya o hindi. Syempre ako din. Hindi ko alam kung sign of aging pero naging lamigin na din talaga ako. So ayan na bis na ang Baby Pogi. Nakalimutan kong i-mention na nagsaing na rin pala ako bago ko siya paliguan. Tapos ayun, nagpahinga lang kami ng konti. Tapos maya-maya, nag-prepare na rin ako ng lunch namin. Spatula. Well, it stood by me through thick and thin. And then, pagkatapos namin kumain, Pahinga lang din kami ng konti tapos pinatulog ko na si Baby Pogi kasi ramdam ko na inaantok na siya. Which is really usual after niya maligo. Talagang gusto niya mag-sleep. And syempre kapag tulog na ang Baby Pogi, it's my time to shine. Hindi pala, it's my time to clean. Luckily, bukod sa mga laruan ni Baby Pogi, wala naman masyadong kalat sa bahay kaya madaling maglinis. And bukod sa paglilinis, dinilagan ko na rin yung mga halaman ni Papa Pogi. Alam niyo ba, minsan hindi ko na rin alam kung anong gusto kong time ng paglilinis. Una, kapag tulog si Baby Pogi, dahan-dahan lang ako kumilos and nahihirapan ako kumilos kasi baka pag maingay, magising siya. Tapos naman kapag gising siya, tapos maglilinis ako, hindi naman ako masyadong makapaglinis na maayos dahil nga dyan siya. Kasi kung nasaan siya, nandun din ako. Baliktad, kung nasaan ako, nandun din siya. Kaya hindi ako masyadong makapaglinis. Nung time na to, mga marikeks, ang bongga ng sleep ni Baby Pogi, hindi siya masyadong nagigising kahit marami akong ingin na nagawa. Ibig sabihin, super sleepy talaga siya. Which is good for me, I think. So ayan, as you can see, mga marikeks, nag-uugas na ako ng pinggan. And guess what? Kung naaalala nyo yung video na nag-viral kung paano sila mag-ugas ng pinggan dito sa Netherlands, not lahat, kasi sabi nila yung iba meron na rin dishwasher. Ganun na rin ako mag-ugas ng pinggan, guys. Feeling ko mas malinis na talaga siya kapag ganun yung hugas. Ewan ko. Please wag niyo ako i-judge. Sa loob ng 4 months, awa ng Diyos, wala namang nangyayari sa aming masama. For me lang. Marami ding advantage yung way ng paghugas nila. Mainit na tubig kaya sigurado kang malinis talaga. Tapos tipid sa tubig, tsaka madaling maghugas. So ayan, after ko maghugas ng pinggan, binuksan ko muna yung ilaw sa baba kasi nga natutulog pa si Baby Pogi. Kasi kahit 4 PM pa lang madilim na dito sa Netherlands. And yan, naakit ako sa taas para magtupi ng mga damit na nilaban ko. And chance ko na rin para iligpit yung ibang mga damit. Nga, diba, kakamove lang din namin yung mga damit hindi ko pa naayos lahat. Yung kay Baby Pogi na lang naman. So, medyo madali na lang siya. Buti na lang talaga mahaba-haba yung tulog ni Baby Pogi at marami ako magagawa. Marami ako na empty na mga box and then mga tinupi ko na rin yung box. Bale, itong space na to ay magiging dressing room namin. Dressing room ba tawag doon? Or walk-in closet. Basta yun na yun. Basta nandun yung mga damit namin lahat. Ganun. Pati yung mga lumang damit ni Papa Pogi, pinadala din ng mama niya dito sa bahay namin. Kaya may mga boxes pa. Pero carry lang. So, after ko maglinis sa taas, ay magpe-prepare na ako ng dinner. Kaso lang, ayun, nagising na si Baby Pogi. Papa, I'm awake now. Where are you? Sinetal ko lang siya kasi syempre kapag bagong gising, alam mo naman ang mga baby moody. And then ayan, nagpe-prepare na ako ng dinner kasi pauwi na rin si Papa Pogi, nasa biyahe na siya pauwi. So ang piniprepare ko pala dito mga marikeks is yung typical Dutch meal. May patatas, may gulay, tsaka may karne. Tapos ayan na nga, dumating na ang Papa Pogi.
Ayan na nga, medyo natagalan kami sa pintuan dahil may bitbit si Papa Pogi na deep fryer tsaka mantika na galing sa kanyang Mother Earth. Dinaanan siya ni Mr. on his way home. Alam niyo guys, sobrang blessed namin. Dahil yung mga gamit namin halos lahat gift lang ng family ni Hubby. Ng mama niya, ng sister niya, ng stepmom niya, tsaka ng papa niya. Pati yung fiancé ng sister niya nagregalo din. Kaya thank you talaga Lord sa lahat. Ang sarap pala bumuka dito sa Netherlands, no? Charis. So ayun na nga guys, back to cooking na tayo. Pinapakuluan ko na yung patatas, tsaka tong spinach. Actually, hindi pinapakuluan yung spinach. Parang instant spinach lang siya. Ilalagay mo lang siya sa kaserola. Tapos yun na. Yan yung minarinate kong pork kanina. And then, ito naman yung gift ni Mama. Thank you so much, Mama, sa lahat ng gifts. Dahil madali lang naman magluto ng spinach tsaka ng potato. Ito na. Naghahanda na ako ng mesa. I'm doing it as fast as I can kasi panigurado gutom na si Mister. So, ayan, dinistribute ko na yung spinach. Alam niyo ba guys, hindi kayo maniniwala. Pero baka maniwala rin kayo. Dahil bukod sa kanin, favorite ni Baby Pogi ang spinach. Hindi ko maintindihan kasi wala naman siya masyadong lasa. Pero gustong-gusto niya. With matching potato. So, ayan na. After ko is-smash yung potato, dinistribute ko na rin siya. And Jaran, we're ready to eat na. This is just minor. So, ito ang itsura niya. Pero may nakalimutan ako. At ang nakalimutan ko ay nilagang itlog. Kasi kailangan pala may nilagang itlog. Ito nakalimutan ko. Pero kahit nakalimutan ko siya, okay lang naman daw kay Hubby kasi masarap naman ang aming dinner. Approved kay Baby Pogi and approved din kay Papa Pogi. So, ganyan kainin ni Papa Pogi yung kanya and yung akin gusto kong mix. And after ng dinner, nag-chill-chill lang kami and then yun lang. Tulugan na. Charis. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye!